Yo! Ako si Zaki at eto na naman ang panibagong episode ng Zaki Reacts. Ang papanoorin natin ngayon ay Shernan versus Six Threat. Ito ata yung last battle ni Six Threat sa Flip Top Pakusganay 7. Comeback niya rin to after a few years ata na hindi bumatel. Kaya Pakusganay talaga, ang ganda na ito, ang daming tao. Tapos ang kalaban niya ay si Shernan, ang second most viewed ng Flip Top. So, napaka-solid nitong laban. Simulan na natin. Hindi ko napapahabain pa. Ang dami ko na naman cheche boreche. Let's go! Ito. Hindi ko malaman at di ko mawari. Ba't may kaganapan at dito si Ari? Sinong kalaban? Teka lang pare. Siya ang pangalan? Di na bali. Feeling mo battle to sino may sabi? Andito yung kampiyon at ito inaugurasyon para sa amin na di ka kasali na dito ka lang sa aming victory party. Mamaos pa. Nagkamali siya doon, nagkamali siya doon. Victory party. Parang dapat ganun yun. Naputol siya. Tapos yung crowd sobrang excited pa rin no? Wow! Pero ang ganda sana no? May sabi, andito yung kampiyon at ito inaugurasyon para sa amin na di ka kasali na dito ka lang sa aming victory party. Mamaos pa. Yeah. Mahirap din yan. Ilan taon ba siyang hindi bumatel? 4 years? 3 years? Tapos biglang pagsalang mo, ganyan agad do main event. Tapos punong-puno. Lahat ng mga fans excited makita ka. So, tingin ko nakaka-pressure din yun. Yo, nandito ka lang sa may victory party. May laban dapat kami ni Emzike sa sunugan na hindi natuloy. So, hindi na nakakagulat kung may mga baong ka ngayon na nagmula sa kampi mo. At sino bang may history ng linyang pagnanakaw galing Facebook na kuboy? Numero 1 tong putang inan to. Babad sa internet palagi na makasulat pa rin ko. Sanay kang nakatutok sa site ngayon. Hayaan mong ibang site naman ang tututok sa iyo. So kalaban ko pala Team SM. Shernan pati na Emzike. Yung mag-best friend, men, ito lang aking advice. Diyan sa SM, well, tungkol sa damit yung lines. Pagkat sunod ng SML, lagi pagdating sa size. SML lagi pagdating sa size. Tawin na, napanood ko na to dati pero hindi ko na-gets yun. Ngayon ko lang na-gets yun. Delay Lagi pagdating sa damit yung lines. Pagkat sunod ng SML, lagi pagdating sa size. Small, medium, large, size, Six Threat, Stig. Matik lagi pag tiga norte yung hinahain undefeated to doon, di mo maitatanggi. Kain pag may illusion, pati iyong partner pre, nagsawa lang sa bulkachong, pares na yung kinakarne. Tumira ako sa Davao noon, pero hindi ako nakakain ng bulkachong. Ano ba yung bulkachong? Sa Davao lang ba yun? Or wala akong idea kung ano yung bulkachong? Please comment down below. Kaso nung sinabi mong ikaw nagbubuhat sa tandem nyo, yung partner mo na konsume, banggitin mo nga uli, pasalamat ka, andito yan ang siya naman magbubuhat ng body bag mo pag uwi. Di mo na nga dapat pinagyayabang yun Nabubuwang ka na yata. Nagpabuhat o bumuhat, parehas lang, wala ding tama. Parehong kapabayaan at panggugulang mga yawa. Tagalog o Bisaya, pag nagpabuhat, pandaraya. Pag nagpabuhat, pang nagpadala ka sa mas magaling sa'yo. Pag nagpabuhat naman sa Bisaya, nagpagawa. Parehas pandaraya. Ang galing. Feeling ko in the future ng battle rap,
mas makikita na natin yung wordplays ng Bisaya at Tagalog na mas minimix kagaya nito pag nagpabuhat. Marami kasing parehas pronounce pero magkaiba ng meaning, Tagalog, Bisaya. Pati rin sa English, marami rin ganun. 4 na taong nagpahinga at nagtimpilang, kahit na gano'n lang yung dito naiiwan, nagbalik ng mapigilan, mga anay na saligan ng hindi na pamarisan. Kabit-kabit yung rima, tingnan natin kung hindi maiihiyan, pagpawisan sa mga linya, paggaking at panggigilan. Ed Sernan o Ed Kaluwag sa Pakusganay? Ed Sernan o Ed Kaluwag sa Pakusganay ay naimbitahan ka bilang spiritistang malagimang sasapitin pag hindi mo napigilan. Instrumento ka lang ni Enigma dito ng mailabas uli yung tila din na nakikita mga ka. Parang iba yung pagbabalik ni Sixth Threat, no? Iba yung flow niya sa usual na Sixth Threat, no? Parang dito more on, parang siyang may sinasabayan na tempo, tapos pabilis ng pabilis. Parang yung ginagawa ni Damsa, wow! May ganun siyang ginagawa, build up, tas naka-flow. Kaya ba yun? Kaya ba yun ng mga nagtatawag dyan na gustong gusto na makatsempo? Kung maghamon, akala nyo may dig slot na kukuha sa konserto. Kaya nyo bang punuin yung venue na katulad neto? Hanap nyo ba all gods? O heto sulat na nagmula pa sa lumang testamento? Tangina, no? Sabay Sixth Threat at GL pala yung sa zoning, no? Malay mo. Tangina, biglang kailangan ni Sixth Threat ng ganun, pang warm up, na promo battle, di ba? Bago siya mag-ahon. Malay mo, magka-comeback pala siya ngayong taon kasi walang pakos ganay. Di ba? Malay natin. Tingin niya posible ba yun? Si Arik, di ba? Si Tipsy D nga eh. Nagganon eh. Yung secret battle, alter ego, Tipsy D, di ba? So siguro kaya niya rin mag Sixth Threat. Malay mo sa zoning, di ba? Tangina, kung ako sa inyo, bibili na ako ng ticket para sa zoning. Sabi ko na nga ba? Magyayabang na naman. Puro daw pasabog yung linya. Siya yung may bomba sa amin. Hindi porket parehas tayo ng forma, makakaporma ka sa akin. Ano daw? Parehas nga sila ng forma kanina, no? Yung naka-denim na coat. Ano daw? Akala mo kung si... Tangina, pag parehas sila ng forma, no? Si Sixth Threat nagsuot ng yung SpongeBob na sapatos. Swag. Nung magpusa, bulkachong, ulog di ako kumakain na suka ng pusa. Tama kung sinong magpusa, bulkachong, ulog di ako kumakain na suka ng pusa. Suka daw ng pusa, yung bulkachong, ano ba yun? Di ba parang pagkain yun sa Davao? Ni Sheldon, grabe, no? Suka daw ng pusa. Gag. Ang sunod daw sa SM Large ay sus! Ang sunod sa SNL, ikaw ay luz! Ayan na naman eh. Ang gulo, sinulatan ni Ems right. O sige na nga. Si Shernan, kumbaga, pag sa mga gantong performance talaga si Shernan nagtatrive. Yung mga malalaki, mga big stage na ganyan pinoperforman ni Shernan talaga, dyan siya mabenta eh. Pag sa, di ba, asawa, kabit, mga costume battle, dyan talaga siya na, kasi hinahaluan ni Shernan ng acting eh. Para siyang actor na nagpo-perform dyan sa stage na mixed with battle rap. Aamin ako. Nulaban nila ni Lipram, ako sumulat nun. Masaya ka na? Lahat yun ako! Kung kay Poison, lahat yun ako! Ganun ako kagaling, pare. O, ba't natatawa kayo? Pag sa kanya galit ko to, o, pag sa akin hindi? Putahin na yan! Putahin na! Nung kalaban mo si si Lanceta, sinulatan siya ni Invictus. Si Tats Maven, sinulatan ng Uprising. Si Poison,
nag-share si M-Sec. Tanginang yan, nakakagulat. Puro ka angulo ng sulatan, baka ikaw naman yung may problema sa sulat. Round 1, game! Gusto ko lang tanongin kung lahat kayo okay pa. Pag tinalo ko ni Sixth Threat, okay lang. Eh pag tinalo ko si Sixth Threat, okay pa! Laban! Hoy rapper na Black Hunter, porket marami akong issue ngayon ako na kinuha mo? Magkano yung nakuha mo? Akala mo dahil 6 ka, top 5 na makukuha mo? Masama ugali ko ngayon. Top 5 ba si Shernan? Di ba number 2 siya, oh. Sino yung 3, 4, and 5? Di ba number 1 si Sinyo? Sino yung 3, 4, and 5? Saan ba nakikita yung listahan na yun? Hindi ko... Saan nila binabase yun? Sa views? Sino yung 1 to 10? Pwede ba kayong mag-comment ng link? Para ma-check ko kung anong... Saan nanggagaling yung 1 to 10 na rankings na yun? Pagsisisihan mong landas pa natin ng nag-cross. Sobrang itim ng pagkatao ko, pinapaputi na ako ng Diyos. Malas mo! Wala na ako ng Diyos. Landas pa natin ng nag-cross. Sobrang gali ko ngayon. Pagsisisihan mong landas pa natin ng nag-cross. Sobrang itim ng pagkatao ko. Sumasabay sa akin ang Diyos! Ay, si kay Saint Ice pala yun. Magkano yung nakuha mo? Akala mo dahil 6 ka, top 5 na makukuha mo? Masama ugali ko ngayon. Pagsisisihan mong landas pa natin ng nag-cross. Sobrang itim ng pagkatao ko, pinapaputi na ako ng Diyos. Malas mo! Wala akong awa ngayon kahit kapiraso. Nadamay ka lang sa galit ko sa mga pulis na pumatay na mga aso. Fuck you, Mr. Officer! Bakit si Marshall at Millions pa pwede namang ito? Alam ko ito yung parang dalawang aso na pinoprotect nila yung amo nila tapos binaril ata ng pulis. Grabe yung video na yung grabe, animal cruelty. Daming nagalit sa pangyayari na yan. Lagi naman talaga pag may aso or hayop na nasasaktan or bata, talagang iba yung galit ng masa. Tado rin sa aso kasi bata ko ng ghetto. Wow! Tunggano ka na? Iba ka! Congrats, sumali ka sa grupong hindi mo kilala. Di ba idol mo si Maykosa? Sarap industry, siya ang nagmulat sa'yo. Pinupush ka pa nga, di ba? Tapos nagdunggalo ka. Sinong nagtulak sa'yo? Nag-inok. Nung in-interview ka, ang sabi mo, elementary pa lang ako, pinapakinggan ko na si Maykosa, 187, yung dunggalo, di ko na naabutan niya, di ko nga sila kilala. Iswating ang puta. Si Maykosa ang dahilan kung bakit nagrarap ka. Flip-top ang dahilan kung bakit umangat ka, hindi lahat. Pero may ilan sa grupo mo na tinitira si Maykosa at flip-top. Alam mo yan, pero wala kang ginagawa. Napakagago mo. Hindi mo man lang mapagtanggol yung bumuo sa pagkatao mo. Taka na laban din si Shernan, no? Tangina, kahit nakay 6 threat yung home court advantage, walang konting uga si Shernan ba? Wala siyang konting, kumbaga, makikita mong well prepared si Shernan dito. At pag ganito si Shernan, tayo na, sarap panoorin. Si Maykosa, style mo galing kay Looney. At kahit kailan di ka nagtunog dunggalo, huwag mo kami ginagago, bullshit! Humani sa hanay ng di kilala, dahil nasanay kayo. O kayong kantang Pilipinong waka, bagay na bagay sa'yo. Pati si Aristotle Pulisco, gusto pitasin. Ambisyosong tagabundok, gustong kalabitin yung Glock para pangalan pumutok. Teka lang, parang naanggil na ni Epok yun. Flip-top ba o sunugan? Basta mali ka ng paghawak ng baril, kaya ka naputukan. O ngayon napansin ka, nadagdag ang pangalan mo. Ayos ba, bro? Eh hindi naman uusad ang karir mo kundi ka nadala ng flow, G! 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 Tinatalakay niya ata dito or sinastart niya ng talakayin yung issue ni Sixth Threat at XB dun sa Pilipinong WAC na alam ko kanta ni Sixth Threat yun eh. Na yun yung Pilipinong WAC. Ano ba problema mo sa XB? Lagi mo pinaparinggan si Iskastakli. Ganyan ba talaga pag desperadong probinsyano ang tingin sa taga Maynila opportunity? Lagi mo tinitira yung XB.
187, uprising, para magmukha kang magaling. Ano ba pinagmamalaki mo? 3 digits? Ano yung grupo mo walang narating? O baka sabihin mo nakapag-show ka na sa ibang bansa? Ulul! Front akalang, in short, sabit. Kaya ka lang kinuha ni Kuya Andrew kasi humahanap siya ng pangit. Dati kasi yung hate kina Skastakli, di ba? Yung naabutan ko nung bago pa lang yung trap. Ang dami nagalit na old heads, mga gatekeeper kay Skastakli. Parang uso talagang i-hate si Skastakli dati. Tapos biglang pagtagal-tagal, parang siya na yung sound trip ng lahat eh. Wala kang panama kung usapang diskarte at pagmamahal. Ultimo grupo mo, hindi mo kayang dalhin. Pagtapos nito, uuwi ako may 6 digits, ikaw nasa 3 digits pa rin. Kasi Sherman, parang suka daw ng pusa yung bulkatsong. Yung mga tira mo, patalo. Yung bulkatsong, mga kalabaw yun. Di mo alam? Hindi yung mga kamukha mo. ganda ng rebut ni Six Threat, no? Malalaman mong on the spot. Ben! Ben! Tumakbo to ng counselor. I mean, okay lang. Mukha namang walang gagawing hindi masama. Sa bagay, kaibigan nga, tinakbuhan mo eh. Eleksyon pa kaya? Oh! Nakita ko yung mga litrato ng kampanya. Mukha kang engot dun, sir. Taglay ng buhok mo yung mahiwagang hairworks na gel. Hi, sis Jesus. Ano yun, sir? Circus? Tatakbo kang counselor niya mong gel tag 3 pesos? Yung gel ata na tinutukoy niya, yung gel na mabibili mo sa tindahan. Yung may kulay-kulay, may green, may alam mo yun, pinambabrush up ng mga bata sa school. Yun natin tinutukoy ni gel na tag 3 pesos. Talagang labas pa yung tiyan, kailangan mo na ng tulong dyan. Nagyayato ng Ferris wheel, talagang atat pa yung hunghang, imbis bumaliktad yung sikmura, yung kanya gumulong lang. Kung si Sinyo umi 8 packs, ikaw umi 8 months. Tuwang-tuwa tuwing breakfast, dun lang nakaka-breakdance. Mahilig ka daw sa aso? O baka yung aso mahilig din sa aso? Gusto mo pa yata tapatin ka, no? Ganito pa naman itsura ng amo, malamang naghahanap na yun ang pamalit na ko. Sobrang pangit mo, naging banding nyo na yung magkagalit kayo. Naglaro sila ng fetch, yung aso di na bumalik sa'yo. Kaya pala ako niyayaya, costume daw kaming John Wick. Gatong mukha, babayaga? Huy, mas mukha kang babayagra pag yung baba may bayagra. Pag yung baba, pag ikaw nag-turtleneck, hindi ka pa nakakapag-turtleneck. Kasi, tanginang baba yan, parang kuko ng velociraptor ang puta. Pero ang cute ng hairstyle no? Sa harap yung long back ni Kuya. Babalo na nagko-costume. Dating pa lang grabe. Subukan mong kumatok sa bahay. Lumaylay ng konti si Six Threat dito or nandiyan pa siya sa part ng round niya na medyo nagsa-start pa lang siya. Parang jokes, pangit. Nandiyan pa siya sa puro jokes na magkakasunod na sequence ng bars niya. At medyo laylay pa. Tingnan natin kung makukuha niya ba yung momentum or what. Kapag Halloween, sige lang pare. Trick or barilin kita sa mukha eh. Pag-ina, siya doon si Pikachu pag naging Pokemon, updated na. Ba't parang mas bagay sa'yo si Babasor, hoy eng-eng ka. Nagiging entertaining lang pag 18 tas virgin pa, hoy rapist ka, sobrang haba niyan, yung face mask mo, face shield na. Butas-butas pa yung mukha. Di ba nagme-Mayday yan, Manong? Siguro nung bata ka pa, diyan kayo nagbe-Beyblade maghapon.
puro joke si Six Threat dito no, sa second round. Sa ngalan ni Chris Angel at Espiritu ng Tao, sa bilang ng 3, gagawin kong makinis tong mukhang to. Fuck it wasn't just talagang matindi ang sumpa mo, di ba marami ang Sa bilang ng 3, gagawin kong makinis tong mukhang to. Fuck it wasn't just talagang matindi ang sumpa mo, di ba marami ang DDS, di ko malilinis yung mukha mo. Okay, motherfucker, let's go! Okay, motherfucker, let's go! Hindi ganun kalakas yung round 2 ni Six Threat kumpara sa round 1 niya. Mas malakas yung round 1 niya. Tingnan natin kung anong round 2 naman ni Shernan. Putang ina mo, kala mo ka, porket home court mo to, mamamama mo ako, tanga ka ba? Tang ina, yung baba ko daw, para ng face shield. Iyabang ni Gago. Pinantatakip ko kasi yun, bawo ng ina mo. Yung bulkat yung pala kalabaw, sorry. Di ko alam. Sensya ka na bro. Totoo nga kamag-anak ko yung kalabaw kaya kita inaararo. Tumakbo sa politika. Di ko itatanggihan, alam niyo yan, totoo naman. Tumakbo ko para makatulong. Nung nag-champion sa flip-flop, bigla niyang tinakbuhan. O nasa ka? Gago ka pala eh. Gago ka pala eh. Ang inan to, pati yung buhok ko nung eleksyon. Ginamitan ko daw niyang gel na tig-tetres. Sabi niya sa akin, Gago, sa Maynila, upan mga tao, 7 yun sa amin. Game, round 2! Hindi, parang gusto ko pa mag-rebat eh. Talagang pinagandaan ko to eh. Hindi, wag na. Lagi mong sinasabi sa kalaban mo na hindi to aabot sa 6. Ako ang ika-6 na banta. Ika-6, putang ina mo, panganay ka. At 3 lang kayong magkakapatid. Nahihibang ka na. 6 ka ng 6, bakit kakantot ka ba? Bilib na bilib kayo sa multi na ito. Eh kahit kanino pwedeng i-apply. Itong sulat ko sa'yo lang, ikaw lang mismo aaray. Rekta. Hindi ka tulad na generic mong multibay. Ilang taon ka nang nagmumulti, yung TF mo, di pa rin nagmumultiply. Meron kayo, puro kayo, ako ang pinakamagaling. Ako ang pinakamahusay. Meron kang wordplay. Parang siyang si Deep Cram dyan di ba si Deep Cram yung ganyan, parang... Ako ang pinakamahusay. Meron kang wordplay. For bar set up, di ka naman makapagpa-set up ng sarili mong bahay. Hoy, isa buhay champion na hanggang ngayon nasa poder pa rin ng magulang. Meron ka ng asawa at anak pero sa nanay at tatay mo pa rin inaasa ang iba mong pagkukulang. Tamad. Pag may sumikat na bago, sumisimangot si Gago. Hindi pwede, dapat kami lang ang rapper sa Pinas. Rapper sa Pinas, mamukha mo. Sige nga. Ano yung tsura ng hip-hop? Nakausap mo? Nakasalamuha mo siya? Sa mga rapper dito, matanong ko lang. Kinausap pa kayo ng hip-hop para mag-rap? Sinabi niya pag gawin niyo to para sa kanya? Hindi! Lahat tayo dito nakikikultura lang. Kasi napanood natin si ganto. Napanood natin si ganyan. Lahat tayo bunga lang ng nakaraan. Kaya huwag kang magdikta dyan. Wala kang karapatan. Swerte mo. Nag-improve ka gamit teknolohiya kasi inaral mo lahat. Pero hindi basta-basta matatalo ng siyensya ang nanggaling sa ugat. Magpasalamat ka sa technology. Etong cellphone na to, nandito yung laban nila ng Mickey D. Ang sabi niya, pare alis. Pagkat na-unleash na ang Davao Beast, hindi ka mananalo sa aking kakataying list. Kakataying list? Putang ina mong cellphone ka? Bobo ka! Walang word na kakataying list. Tang ina mo, bobo kang cellphone ka. Putang ina mo. Napaka-bobo na cellphone na to, pare. Bukas bibila akong bago, baka doon tama na mga multi mo. Hindi kasi tama, magaling mag-multi to eh, sabi na nga kay Rudy. Feeling mo, thermometer, nilalagnat ka lang kasi. So, itong thermometer, pag tumira, lalagnatin ako. May basketball bukas, huwag ka maglalaro. Leche ka? Thermometer? Na-measure mo ba yung gigil ko?
Gumamit ka na nga ng thermometer, di mo pa rin ramdam yung init ko. 45 degrees. Kabilaan, nagliliyab, malakris angel pa nga. At di porket nakakita ka ng 45 degrees, nasa right angle ka na. Mali ka ng sinipat. Magugulat ka sa sulat ko, Oakley. You can't change the game kahit magsuot ka ng Oakley. Hindi ito yung Shernan na inaasahan mo. Ang kaharap mo yung OG. Kasalanan ni GL to, kakatawag niya ng all gods. Pinalabas na si Loki. Bas ba? Jokes? Punchline? Wala na, tapos na bay. At gusto ko lang sabihin sa, hindi ikaw kundi ako ang dahilan kung bakit may pakusgalay. Wala ka sa poster, leche ka. Anong Hansel versus Marlo? Baka Hansel versus Shernan pwede pa. Kayo ba pambato dito? Mga pisot. Di kayo Mga pisot. Sapaw, pinakita ko lang na iba ang anak ng Muntinlupa sa residente ng Davao. Round 2, malakas yung delivery ni Shernan. Perfect yung, kumbaga, yung hinanda niya na perform niya ng maayos. Hindi ko natripan yung sa cellphone. Parang minamak niya yung linya ni Sixth Threat na kesyo may mali. Tapos parang yung sa cellphone, binasag niya yung phone. Ewan ko kung hindi ko na-gets or parang hindi ko siya nahanapan ng sense ba. Parang, as yung sa thermometer, nadugtong-dugtungan niya pa yun ng 45 degrees. Medyo okay pa yun. Yung sa phone, di ko maintindihan bakit sinira niya yun na parang bobo daw yung phone. Baka di ko gets. Paki-explain guys. Para sa akin, hindi lang siya, parang tabla lang yung round 2 nila. Kay Sixth Threat, puro jokes. Tapos kay Shernan, ganun pa rin aggression na malakas yung performance. Dikit lang yung round 2 nila. Siguro, tabla lang, tabla. Round 3, game? Siya daw dahilan ng pakusganay. Nahiya naman ako, men. Tangina mo, kaya kong i-sold out to kahit kabatel ko lang si Twin. Paano ba naging si Shernan yung dahilan? Di ba si Sak? Ako ang kung bakit may pakusganay. Sabi ni Sak ata yun, di ba? Siya daw ang dahilan kung bakit may pakusganay. Hindi ko na alam, siguro mga dating pangyayari pa sa flip top yun, mga panong wala pa ako, hindi pa ako active na MC. Tangina, nagbasag pa ng cellphone, akala ko may linyang iba. Doon ka na nga lang magkaka-burst, tangina mo, sinira mo pa! Lakas ng rebat na yun. Pag ito nagseryoso, magtutunog malupit. Kasi wala naman talaga nag-e-expect sa tarantado na to. You the underdog, bitch. If you perform beyond the pathetic expectation, automatic yung hurado sa'yo habang kailangan kong talunin yung huli kong pinakita para lamang manalo sa laban na to. May sarili, di ba? May sarili siyang liga na umaasa siyang puputok balang araw. Pangalan ng liga, Pulo. Pulo Ramay Mananaw. Pulo, Ramay Mananaw. Pulo, 10, di ba? 10 lang nanonood. Pulo Battle League. Training grounds ng mga gustong maging 3GS. Tangina tong si Damuho. Talagang planado ng Pangulo. Nasasayang mga talento, walang tama na natuturo. Your whole crews become a circus pagkat sang malaki na patawang payaso yung namumuno. Tawagan nila bayaw. Ano pareho? Sige. Kayo puro mga yawa mi dire. Mga yawa mi dire. Kadayaw. Lahat yan ay tatamaan. Kadayaw. Te may puro na sayaw. Kala mo may kadayawan. 3GS, some whack movement. 3 digits, pang star music. Abot ibang bansa. Whack movement, star music. Sapay pinag-i-eventa namin. Nai-invite ka para bumatel. Ako para tumugtog. Literal pang ilang milya. Diferensya natin. Ano marami ka subscribers? Alam mong madaling kuhanin yan pag sa internet ka nang gagagot nagkukwela. Dilunok yung pride bilang rapper para magpalamon sa sistema.
Ginawang nilunok yung pride bilang rapper para magpalamon sa sistema. Mas mabars na dito si Sixth Threat kumpara sa second round. Second round parang puro jokes lang eh. Ginawang katawa-tawa yung sarili para sa salapi punyeta. Tandaan mong sa panahon ngayon, pag mas tanga, mas madaling bumenta. Luma ng rapper na naging puta na vlogger. Nawala yung angas at lupit. Kaso mas litaw pa rin yung pangalan ko saan man dumako ng event. Gumagawa ka ng content, ginagawa akong content. Minsan na ako nakipagbanggaan sa mga rapper para itong kultura natin makaraos. Ako sumalo ng bala, magpasalamat ka pa nga boss. Tinira yung labis na autotune, mumble rap, nabawasan na nga halos. Nakakatawang Bisaya pa yung nagsasabi na magtagalog kayo ng maayos. Pero ngayon, nung panahon na to, ewan ko kung anong taon to, pero ngayon tanggap na yung autotune eh. Noon kasi parang pag nag-autotune ka, parang wak na kaagad, parang ganun yung tingin nila eh. Madaya yung autotune. Pero ngayon, kumbaga tanggap na ng marami na pwede na mag-autotune. Kumbaga kung may math problem ka, gumamit ka ng calculator, di ba? Para sa mga hindi ganun kagaling kumanta, pwede mag-autotune. Tsaka hindi naman porket sa autotune kasi, ganun din paniniwala ko dati kay Sixth Threat. Kunyari, yung mga magaling kumanta, kunyari perfect, tama na yung pagkakanta, tama yung tono nila. Pag nilagyan mo pa ng autotune yun, mas maganda. So parang ang nangyayari, yung autotune, extra sauce. Kumbaga, parang ganun siya, extra sauce, mas pampaganda siya. Ibig sabihin, dapat tama pa rin yung pagkakanta mo. Pero may iba talaga na parang minamagic na lang eh. Parang ini-engineer na talaga yung boses nila. Na parang, yun nga, parang robotic na yun na yung daya. Kumbaga wala talagang talent, in-autotune lang para talagang magtunog maayos. Ano? Sasabihin nyo, Bisaya, matigas accent? Nakakahiya naman sa burger yung burger? Bullshit! Yung Wala si Sakota, lagi talagang ganyan yun. Kahit sa PSP, pag si Sixth Threat bumabattle. Sa burger yung burger? Bullshit! Yung knowledge, slang yung tawag nila sa accent, yung challenge nyo, challenge. Ano, sasabihin mo, may dugo kang Bisaya kasi magulang mo galing ka Bisayaan? Ulul, nanalo lang si Digong at nakita mo yung simpatsya na pwede mong pakinabangan para Ngayon, pag-usapan natin yung nadudulot mo ditong cancer. Di ka ba nahihiya? Wala nang natutuwa sa mababahong pautot mo tuwing battle. Mga tamod mong sina Shaboy, Sir Deo, Husky, ikaw nag-udyok sa kanila, sir. Ikaw ang buhay na patunay na kahit yung bulok na re-recycle. Shit! Awesome! Ang layo ng pagitan ng round 1, round 2 ni Sixth Threat. Sa third round niya, nandito na lahat ng mga quotables niya, mga madiin niyang bara. Tsaka pati yung delivery niya, on point na. Kumpara nung una, di ba parang nangangapa siya. Costume dito, costume doon. Enigma, huwag niyo na ulit kukunin to. Binubukan niya ng tao at marapat lang na lulukin mo. Binigyan ka niya ng banta. Di mo pa din nakukutob na sa susunod kahihiyan sa katawan naman yung suotin mo. Sana dahil doon umayos ka, pati yung iyong asta. Handog mo, komedyante, dala mo, maging san ka. Handog ko, malaplorante, kalidad na battle at awitin, iiwanan sa inyo kapag ako'y lumipas na. Tatanda at lilipas din ako. Isa sa pakawala-lipot sa parte ng pagiging dunggalo. Pagbabalik ng tirador tulad ng ipinangako, share ng execution at maiging ginawa to, maling marume ang DDS, ikay malinis. Maling marumi ang DDS, ikay malinis din rabaho. Yan yung mga rapper na mahirap talunin dyan sa lugar nila. Kumbaga,
kahit super prepared ka, mahirap talunin sa Davao yan sila. Si Sak, kung di lang nagcho-choke yan, tangay na di mo matatalo sa Davao yan. Lalo na si Sixth Threat, laging handa. Tapos, ang malupit doon, si Sixth Threat at Sak, kaya nilang manalo sa Manila. Kaya nilang mag-champion sa Manila. Na mahirap gawin, di ba? Galing nila. Sabihin, magaling talaga sila. I mean, si Sak di naman nag-champion. Pero ang daming magagandang performance din ni Sak, di ba? Sa Manila. Tangina! Yung slogan niya, napatunayan ko kanina, ang labo. Andun kami sa VIP, umiisa sa bote. Paano ka naging malinis magtrabaho? Di ba doon ka umiisa sa mineral? Putang ina to. Paano naging malinis yun? Pinagmamalaki mo si Digong? Ha? Ang tanong, pinagmamalaki ka ba? Anong pakiramdam? Nakalugar mo siya pero sa akin siya nagpagawa ng kanta. Nagpagawa ba paano nagpagawa si Duterte kay Shernan ng kanta? Or alam ko may ginawa nga sila Shernan na kanta about doon, parang political jingle ata. Hindi ko nagpagawa like directly mga Duterte kay Shernan. Please comment down below para malaman natin ang storya niya. Nangihinayang ka sa cellphone? Ha? Huwag kang makulit. Marami akong pera, kaya kong bumili ulit. Hanggang bars ka lang. Hanggang bars ka lang. Game! Pero seryoso tol, pare, seryoso. Bilib ako sa'yo. Kasi magaling kang sumulat. Battle, kanta. Okay, in character lahat. Naiintindihan kita, kailangan mo mag-bars. Sa iba, kailangan ikaw yung mas angat. Alam kong kailangan mong gawin yan. Kasi lahat sila bumibilib sa iyong paglipad. Ulit. Maganda kasi ito eh. Nakakaiyak. Ano sinabi ko kanina? Bilib ako sa'yo, tol. Seryoso. Kasi magaling ka magsulat. Dito lang siya sa third round nagkaroon ng yun. Yung parang maikling pause na di ko alam kung choke or nawala lang siya ng ilang segundo. Mapabattle, kanta, okay na okay, in character lahat. Naiintindihan kita, kailangan mo bars. Sa iba, kailangan ikaw yung mas angat. Hindi mo kayang umalis dyan kahit deep inside meron ka ng financial problem na napakabigat. Gustong-gusto mo na mag-vlog para magkapera. Nagtatanong ka na sa akin kung paano. Kaso nahihiya siyang gawin. Ayaw na kasi yung tingin nyo sa kanya magbago. Ito yung Sixth Street eh. Maangas, may multi. Talagang sa battle talagang pulido. Alam kong pagod na pagod ka ng gawin yan para lang sa iyong ego. Hanggang kailan ka sa kahon na yan? Ba't di ka lumabas? Huwag puro sarili, isipin mo. Ilang taon ka ng rapper, brother, di mo pa rin nasusuklian yung magulang mo. Hindi kasi nasabing huwag kang mag-bars. Tapos gayahin mo ako. Pero sana alam mo na hindi lang sa bars, umiikot ang mundong to. Magkaiba tayo, pare. Ako ang dahilan kung bakit ang flip-top pinapanood na ng mga nanay at tatay. Tinutukoy niya ata doon yung kabit at asawa na battle na nabalita yun eh. Sa pagkakaalam ko, nag-viral yun at lumabas pa sa mga news channel. So, isa yun ata sa nakapag-invite ng new viewers sa flip-top. Sinisimulan ko na sa liga kong pulo na itigil na yung walang kwentang pandadamay. Kasi akala ko dati okay yung kakantutin ko yung nanay mo, panalo yung joga ng shota mo, palamas naman no. Nilaro-laro ko yung utong, parang nag-yoga, yung ganyan, para lang makapangasar. Yung mga ganyan, para lang makapangasar. Yan ang dahilan kung bakit ang tingin sa flip-top, puro lang kabastusan. Nag-costume ako ng tite para ipakita na hindi lahat ng tite masama. Asawa versus kabit, para ipakita sa magkarelasyon kung ano yung tama ka sa tama na. Pinaingay ko ang flip-top sa labas ng hip-hop habang kayo'y tahimik lamang. Pinalawa ko ang fanbase ng ligang to at isa ka sa nakikinabang. Ginawa kong tanga sarili ko. Nagpakabaduy. Lahat ng yun okay lang sa akin. Nang sa ganun makatulong ako sa ligang nakatulong sa akin. Meron akong 190 million views. Hindi mo magagawa yun kahit anong lalim ng isip mo.
Malaki ang napasok kong pera sa flip top at isa yun sa dahilan kung bakit umaas ang TF nyo! Pinalita sa CNN, pinag-usapan sa buong mundo. Ito yung mga bagay na hindi magagawa ng pagiging champion mo. Champion ka? So ano lang? Ulul, huwag ka magbiga. 2x2 champion tong kaharap mo at nagawa ko yun mag-isa. 2x2 champion. 2x2 champion mag-isa. Tangina, disrespect kay Shernan, kay MZite yun, no? Yun pala maganda. Yan yung gusto kong makita. Kasi lagi kino-call out ni Shernan si MZite, diba? Gusto ko mapanood yan sa Ahon. Sana gumame sila, sana matupad. Para, alam mo, maganda rin naman makakita ng ganong battle eh. Hindi lang para sa sarili, kung bakit ginawa ko lahat to para sa pamilya, kaibigan, asawa at anak ko. Ako na may hika, bitilaygo, para sa iyo ba ay wakto? Sige, kumpara mo yung nagawa mo sa nagawa ko na mahiya ka sa balat mo. Lakas! Shernan versus Mag-iwais pang beses para sa video. Ito po ang banda ng video. Paano naman tayo lahat, diba? Ano ba kayo lahat? Para ang boto ng Rado 5-0. Mag-ingay para kay 6-0. Siyempre, Davao yan eh. Pero, dikit na dikit siya. Inaalay ko yung laban na yun para sa namayapa kong ama. Rest in peace pa. Yun. Salamat sa mga tropa dyan. Yun. Yun. Thank you. Sana nakabawi na ako. Maraming salamat. Ganda ng laban. Ang ganda. Ang galing nila parehas. Parehas, hindi ko trip yung round 2 nila. Or yun yung pinakamahihinang round nila. Pero yung 1 and 3 nila parehas. Napakalakas. Ang lakas din ni Shernan doon. Sana lumabas yung ganong Shernan pagkalaban niya si MZite sa Ahon. MZite na nag-i-English versus Shernan na nagbabars. Maganda yon. Gusto kong mapanood yun sa Ahon. Gusto kong makita yon. Sana maset na yon. Maganda yon mangyari. At yun, malay mo si Sixth Threat bumalik na rin, di ba? At yun, kung umabot ka pa sa parte ng video na to, maraming salamat. Na-appreciate kita, kayo. Lahat kayo na nanonood sa akin, nagko-comment, na-appreciate ko yan. Dahil sa inyo, umaandar tong channel ko. At may lalabas nga pala ako music. Blessed, abangan nyo yan. Shoutout sa Highdelic, Crown Manila, Baby Jack Apparel, Floodway Hustlers. At hanggang sa muli, palagi nyo tatandaan, I love you all.